Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat sa mampangkay ng mundo. Wini-welcome ko po kayong lahat sa aking podcast na Walk into the Lights by Robert. Mga misteryong kaganapan, mga kwentuhang samot-saring magdadala sa inyong kaisipan at maghahatid ng kaba, takot at kung ano-ano pa. At mapapawaw ka rin sa mga wonders or something like, teka sandali, totoo ba to? O sadyang nilalaro na naman kami ng kaisipan namin ito dahil sa mga napapakinggan namin kay Robert. Ganun pa man, enjoyin natin ang lahat ng ito. Ang ating paranormal podcast, Walk into the Light. Once again, this is your host, Robert. Samahan niyo po ako sa kwentong ito dahil napapanahon siya kasi buwan ng pag-ibig. Bibigyan natin ng daan ang isang kwentong pag-ibig na may paranormal stories. Tara't samahan niyo ako sa kwentuhan ito. Isang mensahe mula sa isang follower. Tatago natin siya sa pangalan Tonyo. Ang tungkol din sa kwento ni Tonyo ay nilalapit niya ang kanyang mahal na pinsan na si Ana Marie. Hindi tunay na pangalan ang aking binanggit dahil para na rin respeto sa kanila. Si Ana Marie ay nasa taong gulang na 19 and yung bata ay magkatandalagita, ay may itsura, malaking babae, and tagang pansinin. Kumbaga, nilalapit ni Tonyo yung dalagita gawa noong napapaisip na sila. Sabi niya, Robert, baka sakali matulungan mo kami. At ilalapit ko tong pinsan ko sa'yo. Dahil naniniwala ako na nananampalataya kita sa ko yung pinadala para matulungan mo kami. Nasubukan na rin namin lumapit kung saan at marami na rin kami pinagkagastusan at binayaran para mapagaling lamang siya. Napatingin na rin namin siya sa mga manggagamot sa iba't ibang lugar at ganoon din sa hospital, pero patuloy pa rin ang kanyang kondisyon. Tinanong ko, nag-reply ako sa kanya sa message na yun na ano ba yung kaganapan doon sa iyong pinsan at tagasang kayo. Muli niyang binanggit sa akin yung taga Pampanga po kami. Nataon na yung kakilala niya ay kakilala ko rin na taga doon din. And eto na nga, at sabi niya, pakiusap, baka sakaling mapadaan ka dito, mapasyal ka sa amin. Sana mabanggit mo at mapuntahan mo kami. Eksaktong kinabukasan, may biyahe ako papunta doon. Dahil isa sa paanyaya ng mahal kong kaibigan, pinaunlakan ko. Dahil kakilala rin nila kung masasabi natin kapitbahay. At yung tao ay talagang malapit din sa kanila. So, eto na yung kwento. Pagdating ko doon sa Pampanga, by the way, bumiyahe kami ng medyo maaga-aga. Sabi ko kasi gusto kong bumiyahe ng maaga para hindi matraffic. So, kahit mga alas 5 na madaling araw o at least bago mag-umaga, saka tayo bumiyahe. So, umalis kami ng bahay mga bandang 5 a.m., mga ganyan. And dumating na kami doon sa Pampanga mula sa Caloocan going to Pampanga. Ilang oras lang naman dahil mabilis naman ang biyahe that time. Pagdating ko pa lang doon sa lugar, doon sa kaibigan ko, eto na siya, tumatakbo. May nakita ako na papalapit sa akin. Bigla akong nadinig yung sigaw na, Brober. Paulit-ulit niya sinisigaw.
masayang-masaya siya dahil nga nakita niya ako. Paglapit niya sa'kin nagpakilala siya, "Ako si Tonyo." Sabi niya, ganito, ganito, ganyan. Ay oo, natatandaan ko nag-message ka sa'kin. Brother baka naman puwede mo kaming kahit sandaling oras mo, mapagbigyan mo kami. Matignan mo yung pinsan ko. "Asan ba yung pinsan mo?" Ang tanong ko sa kanya. "Sandali lang Kuya Ber, tatawagin ko yung pinsan ko, dalhin ko sa'yo." "Sige," sabi ko sa kanya. So nagpatuloy kami sa pagpunta dun sa bahay ng kaibigan ko at naghanda nga, nagpakain. So nagpaalmusal, masasarap na putahe, masasarap na pagkain ang nilatag sa amin. So nagsalo-salo muna kami, nagkwentuhan muna kami at, natutuwa sila't nagawi ako dun sa lugar nila at marami silang nabanggit na maraming mga taga rito na gustong lumapit sa'yo brother. Maraming mga taga rito na follower mo, mga silent viewer mo. Oo talaga sabi ko, naku pakisabi, ako'y nagpapasalamat. Sabi ko gano'n. Sabi sa'kin ng kaibigan ko, baka raw puwedeng, mag-session ka rito, mag-healing session ka kahit after nung kainan, gano'n. Sabi ko, "Asa ako sa spirit guide, i-go-go ko ba 'to?" Sabi ko gano'n sa kanya, "Okey lang ba sa inyo?" Ako kasi madalas akong magtanong muna sa spirit guide 'pag may signal o may go kumbaga kung i-go-go nila, susunod ako siyempre sila naman yung kaagapay ko, eh. Pero this time sabi ko parang may kakaiba akong pakiramdam na kailangan kong gawin yung healing session. Hindi lang para dun sa lumapit, eh, pero kumbaga sagana sa espirituwal yung lugar na habang naglalakad ako dun sa lugar na yun, marami na akong nararamdaman. Yung sensitivity ko is parang umaapaw na para bang may nagsasabi sa akin na simulan mo yung healing session mo sa mga taong ito dahil kailangan nila ng tulong mo. Nung nadinig ko 'to at sa mga nakita ko na iba't ibang nilikha doon sa lugar na yun, habang naglalakad ako, ang daming mga tumatawid, tumatakbo, may mga puti, may mga itim, iba't iba. May ibang bahay akong dinaanan na para bang ang bigat sa pakiramdam, na parang ang daming portal, ang daming ganito. Kasi yung lugar pala ay isang lugar dati ng palayan na marami ring mga puno at the same time sagingan siya at marami talagang mga nakatira na maliliit, na malalaki at kung ano-ano pang nilikhang nandoon. So, back to my story. Habang kumakain kami that time, sabi ko sa narinig ko mula sa spirit guide na pinupus ako, "Sige mag-session ka." Kaya napa-oo ako dun sa kausap ko, dun sa kaibigan ko. "Sige, um, hanap kayo ng place kung saan puwede tayong pumesto para maharap ko kayo." Sinasabi ko, eto na. So nandun kami sa isang bahay nung nag-anyaya, yung nag-invite. Hindi ko na-expect na ganun kadami yung tao dahil first time ko makarating, eh, dun sa lugar dun sa may Pampanga na yun. Pagdating ko doon, pagpasok ko sa bahay ng taong nag-imbita sa'kin, may mga tao na pala naghihintay at maraming mga kanya-kanyang salaysay o kuwento sila kung tutuusin. Iba't ibang kuwento, may kanya-kanyang kababalaghan, may kanya-kanyang istorya, ika nga. Pero ang pumukaw o nabigyan ko ng pansin, eh, yung taong lumapit sa'kin at nag-message sa'kin para dun sa kanyang pinsan na si Ana Marie. Tinago ko siya sa pangalan na Ana Marie bilang paggalang na rin at the same time. Sabi ni Tonyo, "Kuya, kasama ko na siya." Actually nandun na ako sa loob, eh, nung bahay na nag-anyaya nang dumating at bumalik si Tonyo. Sabi ko, "Tara, asan siya?" Sabi ko gano'n. "Kuya ayaw pumasok, eh, parang hindi siya mapakali, pangalawang sundo ko na nga 'yan, eh. Nung una ayaw sumama,
Ipinilit lang ng magulang, pati yung magulang nandiyan. "So, asan yung bata?" Sabi ko. "Ayun siya kuya." Pagtingin ko, yung bata parang hirap siyang pumasok o lumapit sa mga pintuan na kung saan nandun ako. "Sige lalayan niyo," sabi ko. Pagkakita ko dun sa bata, pagpasok pala sabi ko, may itsura yung bata, dalagita. Siguro mga nasa 19 years old yata yun, mga gano'n siguro approximately. Then, yung bata tumitingin sa'kin pero pailalim, pasulyak, parang gano'n. Then biglang sabi nito, "Kuya, pumapalag kanina yan papunta sa'yo." Ayaw talaga. Binuhat na lang nga namin yung mga kapatid at ng pinsan, naming iba. Okey sige. Okey lang, wag niyong i-push masyado, hayaan niyo muna siya, haharapin ko naman 'yan, ano muna tayo, relax lang muna tayo para hindi 'yan magwala o ano pa man, sabi ko na lang. Kasi ramdam ko na kung anong meron, sa kuwento pa lang ni Tonyo, sa message pa lang ni Tonyo, may bumabalot na paranormal o hiwaga dun sa bata and hindi siya simpleng espirituwal kung tutuusin. Para 'tong may katungkulan, para 'tong mayroong, nasa posisyon parang kumbaga sa isang espirituwal may kakaiba. So, sige lang, okey lang, sabi ko, paupuin niyo muna, hayaan niyo muna siya. So, hinarap ko muna yung dalawang pasyente o dalawang taong na lumapit bago siya. So, nung natapos ako, tinawag ko si Tonyo, "Tonyo, alalay ka diyan, diyan ka lang sa likuran, ang dasal lang, pananampalataya lang sa itaas, yun yung ibigay natin." So, pinakausapan ko rin yung mga nandoon na umiwas kayo sa takot or kabahan kayo or what, ano man yung makikita niyo. Kasi ramdam ko, may labanan na magaganap. Yung ramdam ko yung sensitivity ko na umaapaw na parang gigil na nahawakan yung bata o yung dalagita na si Ana Marie. And nung tinawag ko yung bata o yung si Ana Marie, mas lalo ko napansin yung ganda ng bata na parang maputi kasi and malaking bulas na mapapagkamalan mo na sa edad siguro parang matured yung dating ng katawan niya, yung matured siya kumilos, alam mo yun? And sabi ko, that's right, sabi ko. Meron nga, sabi ko nga sa isip ko, magsisimula pa lang ako, nagkalembang pa lang ako, ah, nagsisimula pa lang ako humingi ng dasal, nagsisimula pa lang ako dun sa paglapit ko sa itaas, may napansin na kaagad ako dun sa bata. Sabi ko, "Tonyo, diyan ka lang sa likod." Inulit ko, "Patayuin niyo siya." Sabi ko nga, nung pinatatayo yung bata at nung nilapit sa'kin, pumapalag na kaagad. Ako na yung lumapit, kasi ayoko munang lumapit dun sa espasyo, ng spiritual niya. Baka lalong magwala or ano pa man. So, ang hininay-hinay ko, "Ana Marie," sabi ko sa kanya, "Kamusta ka na? Aware ka ba sa nangyayari sa'yo?" Tumingin lang sa'kin yung bata, pero yung bata normal pa, kumbaga parang, ah, ang ganda pa nung ngiti nung bata sa'kin. Biglang nagsalita na, "Okey lang po ako." Parang gumanon yung bata. "Wala ka bang problema anak?" Sabi kong gano'n. "Nade-depress ka ba? Na-anxiety ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo?" "Di naman po, okey lang po talaga ako." Gumaganon yung bata. Biglang napansin ko, parang kausap ko siya, pero I know behind sa kanyang mga salita, nandun yung takot, nandun yung parang kinakabahan siya. Pero yung kabang yun, hindi nanggagaling kay Ana Marie. Sabi ko, may spiritual 'to.
na parang nililin lang ako para walang maganap. Uy, para sabihin ko na, "Uy, okey naman 'tong bata, eh." Parang parang kumbaga way niya yun para hindi ko siya hipuin o dasalan o gamutin. Kumbaga maipakita niya sa'kin na normal siya, maayos siya, nasa katinoan siya. Kasi ang issue na nabanggit sa'kin, naalala ko bigla na para bang nade-depress, na para ba'y parang nasa isang kwarto na lang, 'no, lalabas na lang 'pag tinawag na kakain or 'pag kinausap parang lutang. Yung kahit anong gawin nila parang wala lang dun sa bata and nag-aalala sila kasi akala nila isang linggo lang, inabot na 'to ng buwan, na tumagal na rin kumbaga parang gano'n at dinala na rin 'to sa iba't ibang manggagamot pero parang gano'n pa rin yung nangyayari. Nagpakuwento ako dun sa bata, parang kinuha ko muna yung loob nung bata, napagkatiwalaan niya ako at ikuwento niya muna sa'kin yung mga posibleng nakikita niya, nararamdaman niya. Nagkuwento yung bata. Napag-alaman ko yung bata is nagugulat siya 'pag sumasapit ang bandang 6:00 ng gabi. Pakiramdam niya may kasama na siya. At the same time, may kumakausap sa kanya. And then, sabi ko, "Ano pa? Ano pa?" Kumbaga, I go deeper dun sa kuwento ng bata. Gusto ko manggaling sa kanya. Kasi iba yung nakikita ko, nararamdaman ko, merong mas malalim na kuwentong parang pilit na itinatago. Hanggang nagsabi yung bata na, "Nananaginip po kasi ako, kuya. May lalaki sa panaginip ko na laging parang may binibigay sa'kin na kung ano-ano. Nandiyan yung pagkain, nandiyan yung bulaklak, tapos nakikita ko siya sa panaginip ko na ilang beses. Masaya naman ako, kuya, 'pag nakikita ko siya. Natutuwa ako." Ayun na, sabi ko sa isip-isip ko, eto na yung problema. So in short, mayroong umaaligid sa kanyang engkanto o elemento na nakasubaybay, na ang tingin sa kanya para bang to the point na ginugusto na siya. So habang dun sa kwentuhan pa lang yun, lumalabas na yung totoong dahilan kung bakit nagiging ganun siya na parang lutang there are times. And napansin din niya na walang masyado siyang nagiging kaibigan na lalaki. At the same time, parang hindi makita yung dahilan kung bigla nilang iiwas sa kanya yung mga nalapit. Sabi ko, may kakaiba talaga. Teka, sandali. Sabi ko, ano, napapaisip ako in the sense of saan kita sisimulan. Sabi ko ganun. Kasi isip ko. Kasi yung kaharap ko na engkanto o elemento, mapaglaro. Alam mo yung ililigaw ka niya sa mga kwento. Ililigaw ka niya na ipapakita niya na napakabuti niya. Alam mo yun, dun sa bata. Yun yung napansin ko habang nagkukwento yung bata. But one thing for sure, sabi ko mali pa rin. Dahil naniniwala ako na ang tao ay para sa tao, ang espiritu ay para sa espiritu. Kumbaga, ang engkanto ay para sa engkanto. Di kailanman pwede na ang engkanto ay sa tao o yung tao ay sa engkanto. So, ang pumabalot ang storyang ito ay patungkol sa pagsubaybay or pagbabantay ng isang engkanto dun sa dalagita dahil ginugusto niya na at yun si Ana Marie. Dalagita, may itsura, malaking hubog na inaakala niya siguro ay pwede na, parang gano'n, at ginugusto siya. Sabi ko kailangan ko ng confirmation tungkol dito sa kuwentong ito o itong sa ganap na ito. Sabi ko nga lang,
Sisimulan ko na. Sabi ko do'n sa spirit guide. Sinagot naman ako, "Tara na." Sabi sa'kin ng spirit guide. Kinuha ko yung kalembang o yung bell. Sa isang kumpas ko pa lang, sa isang tunog pa lang, tinakpan na kaagad ni Anne Marie yung kanyang tenga. Biglang sabing, "Ang ingay." Sabi niya gano'n, "Ang sakit." Sabi niya gano'n. Sabi ko, itayo niya siya. Sabi ko, lumapit ako sa kanya, nilapit yung mukha ko sa kanya, tinitigan ko siya sa mata. Pagtitig ko sa mata, para ba akong hinigo? Alam niyo yung parang nag-zoom. Photo, litrato, picture kumbaga. Yung mga pinapakita sa akin, naganap dun sa bata. May nakita ako, may nakikita ako. Then I said, tinawag ko na. Sabi ko, kumbaga pinasampa ko na dun sa bata. Pinaliwanag ko muna sa magulang, okay, Tonyo, ano yung makikita nyo? Okay, matakot, taksan yung loob nyo, panalangin. Yun ang maibabahagi niyo sa aking tulong para sa bata. Then nagsimula akong pinasampa ko, tinawag ko yung intan ko. Nagbago yung mukha ng bata. Yung tenga niya parang tumulis. Yung mata niya, iba na yung tingin sa akin, pailalim. At yung expression ng mukha niya pagalit. Sabi ko, eto na ang labanan. Sabi ko, eto na ang kumpanti. Ito na yung labanan. Ito yung start ng process ng healing ng bata ito. Sabi ko, sige, mag-usap tayo. Sabi ko rin sa kanya, makikipagkwentuhan ako sa iyo kung gusto mo. May nakunta ako. Sabi ko sa kanya, ang unang tanong ko, sino ka? Anong uri ka? Doon pa lang sa tanong ko, tinitignan ko na yung response niya. Even though alam ko na kung anong meron doon sa batang gano'n. Sabi ko sa mga nanonood, hindi na si Anna Marie kausap ko. Pagmasdan nyo yung itsura niya. Nang tinignan ng mga tao sa paligid, napansin nila parang lumaki yung tenga, nandisik yung mata, parang galit, pailalim tumingin, tapos hawak siya ng mga tao doon. Sabi ko, napansin ko parang ang lakas ng bata at nahihirapan yung iba sa pagkahawak. Sabi ko, bitawan nyo. Mag-uusap kami. Sabi ko, binitawan nila. Normal, kaharap ko. Ang ginawa ko, hinawakan ko yung tenga. Parang pinins ko. Ganun. Pagkahawak kong ganun, tumingin sa akin ng diretso. Makipagtitigan. Ang tapang ng dating. Hindi ako nagpatina. Sabi ko, hindi ako pwedeng dapuan ng kahit nung kabako-takot. Alam nang palalapit sa akin yun. Sabi ko, may gusto kong sabihin, may gusto kong ibilin. Sino ka ba? Bakit mo pinakikiraman ang batang nito? Nung una ayaw magsalita. Pinaliwanag ko sa kanya kung bakit ko hinawakan yung tenga niya. Sabi ko, etong paghawak sa tenga mo, isang putik ko lang dito, maglalako ka na. Pag hindi ka nagsalita, yan ang magaganap sa'yo. Napahinto ko. Nag-post ako. Sabi ko ngayon sa kanya, handa ka na ba? Makikipaglaban ka ba? O makikipag-ayos ka? Si Anna Marie ay tao. Ikaw, engkanto. At sana, isang pagbabago uli ng mukha yung ipinakita.
parang naging maayos. Gaya ng sabi ko, yung kaharap kong spiritual ay mapaglaro. Bigla siya nagsalita. Nung binukay yung bibig, napaatas yung mga tao. Nagulat din si Tonyo. Napaatas din kasabay ng ibang nandun na humahawak sa bata. Dahil yung boses na lumabas ay hindi boses ni Ana Marie. Isang malaking boses na lalaki. Yun lumabas sa bibig ni Ana Marie. Hindi ko binatawan yung tinga, sabi ko. Makikipag-ayos ka na ba? Makikipagkasundo ka na ba? O lalabang ka pa? Sabi sa kanya. Alam mo ba kung sining kaharap mo at anong uri? Sabi sa kanya. Tumanggo. Oo. At niya ka. Buti alam mo, sabi ko sa kanya. So yung elemento, nung tinanong ko, ano dahilan mo? Bakit mo ginagawa ng bata? Dalagitan si Ana Marie. Sumunod na salita ng engkanto dito ko nakapalaman at nadinig ng iba. At ang sabi ng engkanto, isa akong prinsipe. Sabi niya. At gusto ko si Ana Marie. Bata pa lang yan. Nakikita ko na siya. Inaalagaan ko na yan. Binabantayan ko na yan. Dahil nagugustuhan ko siya. At ngayon, mahal ko siya. Napatingin ako agad sa mukha niya, Ana Marie. Sabi ko nga, usaping pag-ibig na naman to ng tao at engkanto. Sabi ko sa kanya, saan mo siya nakita? Nakita ko siya sa kanila. Doon sa may sagingan, sa may likuran. Sinisilip ko siya lagi sa bintana. Lagi ako nakabantay sa kanya at ayaw ko sa ibang tao. Gusto ko siya lang. Ayoko rin na may dumidikit sa kanyang ibang lalaki. O yung nanliligaw na ginugusto siya. Sabi ko, ng engkanto. Sige, magkwento ka pa. Sabi ko sa kanya. Habang nagkukwento, yung spiritual sa katawan niya, gaya ng sabi ko, may mga larawan na ipinapatok sa akin, sa isip ko, na nakikita ko sunod-sunod. Sabi kong ganun, teka sandali. Lumalagin yung kwento ng spiritual. At napag-alaman ko, sabi ko ganun, yung tungkol dito sa bagay nito. Bigla ako nagsalitang pagalit. Dahil para kasing hinahabol ko yung kwento ng spiritual. Kasabay nun, yung hinahabol ko rin si Ana. Bakit ba? Eto yung binungat ko dun sa spiritual. Asan si Ana Marie? Ilabas mo si Ana Marie. Tapos tataka yung ba? Asan ang bata? Hinahanap ko sa kanya. Dahil yung engkanto, yung prinsipe, pilit na parang kinukuha si Ana Marie at itinatago. Sabi ko sa prinsipe, habang umiiyak yung mukha ni Ana Marie. Asan si Ana Marie? Isa pang tanong sa'yo. Sabi ko sa spiritual, kahit hindi mo yan sabihin kung nasan siya, may ikagugulat ka na gagawin ko. Sabi ko sa spiritual ng harap ko. Ayoko, sabi ng spiritual, tumatangki. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Akin siya. Akin lang siya. Sabi ng spiritual na tanong sa akin. Paapaintindi ko sa iyo, sabi ko sa engkanto.
sa prinsipe. Wala akong pakialam kung prinsipe ka naman, kung anumang spiritual, kung saan ka nangyari. Bubuksan mo yung gate na yan, yung pintuan niyan, sabi niya sa kanya. Dahil alam kong tinatago mo si Ana Marie sa loob niyan. Nagulat siya. Paano na lang? Isa pang tanong sa'yo. Pag hindi mo yan nilabas si Ana Marie doon, ako mismo kukuha dyan. Sabi ko sa kanya. Hindi mo kayang gawin yun. Dahil wala kang kakayanan sa ganung bagay na pumasok sa aming karyan, sa amin. Kung nasaan man kami. At hindi ko ituturo sa iyo. Hindi ko ibibigay sa iyo sa hanaman. Lalaki siya. Mag-iisang dibdib kami. Sabi ng tanong, si Ana Marie, nakita ko yung itsura ng bata. Parang nahihirapan na rin. Sabi ko sa prinsipe, ganun ba? Gusto mo talaga makita yung totoong anyo ko? Sabi ko doon sa prinsipe. Makikipagsubukan ka sa akin. Isang kumpas ko ng gano'n. Sabi ko gano'n. Ito pagmasdan mo kung sino ako talaga. Isang kumpas ko ng gano'n. Nasilaw. Sabi niya, nakakasilaw. Naliwanag. Maganon siya. Ang sakit sa mata. Ayoko, tama na. Maganon na. Kung nakikita ko na sa kanya yung senyales na pagsuko o yung pag-ayaw niya sa spiritual na meron ako. Ang laki, sabi niya. Ang laki ng bakbak. Ang liwanag. Sabi ko sa prinsipeng Encanto, pagmasdan mo, panutagay mo, napasigaw yung Encanto. Wag mong gawin yan. Sabi sa akin gano'n. Di ba pinabubuksan ko nga sa yung pinto? Ayaw mo. Di ako na pumasok. Sabi ko gano'n. Paano nagawa yan? Sabi sa akin yung Encanto gano'n. Wala akong dapat paliwanag sa'yo. Pinakausapan kita gawin niyo. Pero hindi ka sumunod. So pagpasok ko dun sa pintuan, nakita ko yung ganda ng lugar eh. Kakaiba. Pagpasok ko dun sa pintuan, natanaw ko si Ana. Nakatulala dun sa isang mag-aarang upuan o mag-aarang mesa na puno ng pagkain. Napatingin ako sa pagkain. Pagtingin ko sa pagkain, totoo pala, napitong ka na. Totoo pala ang kanin na ito. Sabi ko gano'n. Napilit na pinapasubo doon si Ana Marie. Kasi Ana Marie tulala. Sabi ko gano'n, anak, tara na. Wala sa kanya. Ana Marie, tinawag sa pangalan 3 beses. Tara na, sama ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Habang yung prinsipeng Encanto, kadidinig ko na sumisigaw. Hindi mo siya sasama. Ayoko. Akin siya. Sabi ko, respect, pag hindi ka tumigil, may aabutin sa akin. Sabi ko sa kanya. Pag ito hindi mo binigay, ngayon, makikita may kakahantungan. Sabi ko sa spiritual na prinsipe. Isang daliri ko, kinumpas ko ulit at dinikit mo sa leeg ni Ana Marie. So sa katawan lupa ni Ana Marie. Napasigaw yung Encanto na nagmamakaawa na. Tama na. Titigilan ko na. Ano dahilan mo para tigilan mo? Susunod na ako sa'yo. Sabi niya gano'n sa akin. Alam ko na yung sinasabi mo. Na ang tao ay para sa tao. Ang Encanto ay para sa Encanto. Yun naman pala eh. Ang dali mo palang kausap eh. Sabi sa kanya, matuto ka na at sabihin mo sa mga kauri mo na ang tao ay para sa tao. Ang pag-ibig ninyo ay para sa kapwa niyo Encanto at hindi sa tao. Sabi ko sa kanya, kaya ibalik mo si Ana Marie. Pakawalan mo. Oo, sige. Ayun.
Hindi ko na siya gagambalain pa. Pagkasabi sa akin ng gano'n, prinsipe, matipuno. Kumbaga sa isang tao, parang, alam mo yung iba yung mukha niya maayos eh. Hindi siya yung typical na patatakutan mo talaga or what. Sadya lang talagang umibig siya dun sa bata. At tila ayaw niya na talagang bitawan. Na nag-iiyak siya dahil ilang taon na hinintayin daw niya ang 18 anyos yung bata o 19 anyos yung bata. Tumungtong sa paglagpas ng 18 sa kanya na puso. Bigla ako naalala, sabi ko rin kay Ana Marie. Kasi pinusubuan na siya ng pagkain. Magkapilit na pinasusubo na sa kanya yung pagkain. Yung kanin itim. Then sabi ko, halika na, bitawan mo yan. Kinuha ko yung bata. Spiritually. Lumabas kami dun sa pintuan. Sa mag-aarang pintuan. Habang nakamasid sa amin yung matipunong lalaki na ang gaarari ng kasuotan, ang ganda. Sabi ko, hanggang dyan pa na lang. Pero salamat sa iyo, sabi ko man, na nakinig ka sa akin. At nakipagkasundo ka. Sabi ko, simula ngayon, hindi mo pag-aari si Ana Marie. Dahil tao siya. Pati yung mga taong nakapaligid sa kanya, wala kang gagawin na ikakapahamak nila. Yan ay utos ko sa iyo. Kasi nga, kapalit ng pagbitaw mo kay Ana Marie, isang pasasalamat ang ibibigay ko sa iyo. Isang pag-aalay mula sa kanya, sa pamilya niya, ang gagawin. Tanggapin mo yun. Sabi mo pa, yung yaman na yan, ay tanggapin mo. Sa pinag-aalay ko, yung kamag-anakan ni Ana Marie. Nung naibalik ko na si Ana Marie, tinawag mo. Sabi ko, Ana Marie, balik ka sa katawan mo. Pagbalik ng bata sa katawan niya, para bang nahimasmasan yung bata. Sabi ko, kilala mo to? Umiiyak yung bata, umahagulgul eh. Kilala mo to? Ay ka nga. Opo, si Kuya Tonyo. Magpasalamat ka dyan. Dahil siya ang humingi ng tulong para sa iyo. Anong pangalan mo? Ana Marie po, Kuya. Sabi ko dami. Eto sino po? Eto sino to? Kung makatinig ng kung oras mismo, kung nare-recognize yung sarili niya, pati yung mga tao sa paligid niya. Kasi ahead of time, ang kwento, ay halos di raw nakakakilala na lutang, malalim ang isip, na para bang iisipin mo na dedepress yung bata at may anxiety. Parang pang hospital case na siya, kung medical case pa lang ito. Sabi ko, totoo nga, na napapagkamalan, na nakakarami, na ang isang kondisyon ng isang pasyente ay may kaugnayan sa pag-iisip. Pero yun pala, behind all those things, na paghihirap ng bata o ng kahit sino mang pasyente na may problema sa kaisipan, mayroon palang bumabalot din na hindi nakikita na nakakarami yung patungkol sa spiritual. What if nga, no, kung ang isang pasyente yun ay may kaugnayan sa isang paranormal? Yun na nakakalungkot minsan, nakakaligtaan ng iba na patignan sa spiritual. And for me, sabi ko, tama yung naging desisyon nila na pinatignan nila sa medical side at the same time sa spiritual. Kung pinagsabay nila, sabi ko rin ito niyo, isang malaking pasasalamat ang dapat yung gawin sa itaas. Gawin niyo ang pag-aalay ng tubig at ulo bilang pasasalamat sa pagbitaw sa spiritual ni Ana Marie at isinuko sa akin pabalik ni Ana Marie. Napag-alaman ko ulit sa kwentong ito, sa istorya ng batang ito, na ito palang si Ana Marie, nakikita niya yun, nakakalaro niya, nakakasama niya sa panaginip yung spiritual na prinsipeng yun. Ang problema ay ito, na i-enjoy niya na, kumbaga yung buhay na inaalok sa kanya sa kabilang mundo. Na magiging prinsesa siya na mga hindi nakikita or kumbaga aasawahin siya
ng hindi nakikita. Pero ang epekto kasi nun sa tao is yung pagkawala ng iyong kaisipan. At the same time, ang katawan lupa mo, hindi mo alam kung ano aabutin. Maraming kwentong bumalot, ika nga na napag-alaman ko sa story na Ana Marie. Pero isang bagay ang napatunayan ko habang hinaharap ko yung sitwasyon niya. Habang ang spiritual namin parehas nasa mundo na mga hindi nakikita. Mahirap maipaliwanag kung may katotohanan ko sa mga tao sadyang masyadong judgmental at limitado ang pag-iisip sa gintong klaseng usapin ng paranormal. Pero sa taong naniniwala at nakakita, nakadinig ng sitwasyon na yun at nandun sa pangyayari, tingin ko, mas malinaw pa talaga sa kanya naman nakita at naramdaman yung istorya na ngayon aking binabahagi sa inyo. Sa kwentuhan na ito, sabi ko, lalong tumatag yung pananampalataya ko sa itaas at naniniwala na ang kabilang mundo na mga hindi nakikita ay nandyan lang. Kaya kayo, maging maingat, maniwala kayo bago pa kayo maperwisyo ng mga ito. Isang paalala yan mula sa akin. Ang kwentong ito nagbahagi ng aral na ang pag-ibig pala pwede rin palang maramdaman ng mga hindi nakikita. Pwede pala yung gano'n, na may ganong storya pala na umiibig ang isang prinsipe o prinsesa na mga hindi nakikita o engkanto sa isang ordinaryong tao. Dahil nga, may nakikitaan sila ng kagandahang ugali o ginugusto sila ng mga nilalang na ito. Maari ngayon, sa mga sandaling ito, napaisip ka, napatanong ko sa sarili mo, ako kaya? Ano kaya meron sa akin? Totoo pala. Basta talagang nangyari lang talaga. So sa kwentong ito, iiwanan ko po kayo na ang pag-ibig ay talagang mahiwaga. Kahit magkabila ang mundo, magkaiba, pwede pa lang maganap, pwede pa lang mangyari. Pero sa bandang huli, bilang tao, nasa sa iyo ang desisyon. Nasa sa iyong mga kamay at kaisipan kung ipagpapatuloy mo to o mananatili kang isang ganap na tao. Isang magandang kwento at aral tungkol sa pag-ibig na wala palang pinipili ang puso kung ano man status ng spiritual mo, kung tao ka o nasa ibang dimension ka. Isang patunay para sa akin, kahit mahirap itong paniwalaan ng nakakarami, pinanghahawakan ko ito dahil kasi ako mismo ang naka-witness ng ganitong ganap. Pero lagi ko sinasabi, matuto tayo magpasalamat sa itaas. Dahil ang taas, ang Diyos, ay hindi kailanman nagpapabaya sa ating lahat. Ang batas ng spiritual at ang batas ng mga tao ay magkaiba. Lagi may kalakip na katumbas na kaparusahan, dun sila na tutugma pagdating sa batas. Kaya lagi kong pinapaalala sa kabilang mundo na ang tao ay para sa tao at ang engkanto o spiritual ay para sa spiritual o engkanto. Kailanman ay hindi pwedeng maganap ang ganung klaseng pagmamahalan. Dahil ang batas, mananatiling batas, kumbaga ito isang boundaries o limitasyon na dapat pinangangalagaan ng magkaibang parte ng mundo, ng spiritual at ng tao. Sa kwentuhan na ito, naibahagi ko sa inyo ang istorya ni Ana Marie at ang pagmamahal ng prinsipeng galing sa kabilang mundo. Again, maraming salamat sa inyong oras ng pakikinig
Hanggang dito na lamang ang kwento ni Ana Marie. At ang podcast na ito, inyo pong subaybayan muli sa mga susunod pa na kwento. So once again, this is your host, Brover. Walking to the Lights by Brover. Natapos natin ang kwentuhan. Sana nakarelate kayo. Kung may sino man dyan na maraming manliligaw, naku, huwag kayo magbilang. Huwag kayo magbilang na mga manliligaw nyo o yung mga ginugusto ninyo. Mas maganda yung alam nyo sa sarili nyo kung sino talaga ang para sa inyo. At dun sa mga nasa point ng nag-aabang ng mga manliligaw, ingat-ingat kayo, ha? Baka kung sino na yung kaharap ninyo, ha? Kilalanin nyo muna kung wagas at tunay ang pagmamahal nila. So ngayong buwan na ito, buwan ng pag-ibig, binahagi ko itong kwento ni Ana Marie at ni Tonyo at ang prinsipe mula sa kabilang mundo. So, isa munang masayang pagbati, pa-shoutout sa inyo. Ayan. Sinashoutout ko yung mga naman may message sa akin mula sa Discord. Maraming salamat po sa inyo. Hello sa inyo, Quickie, kay Sans, kay Nino, kay Miss OC, kay Robin, ayan, kay Johnny, ayan, kay Tata J, kay Tito Joseph, siyempre, kay Sir Nick, hindi pwedeng hindi mabanggit. Hello po sa inyo lahat, and kay Geminis, and hello din sa'yo. At the same time, kay Sir Lucas, yan, and Sir Black, yan. Maraming salamat po sa inyo, and sinashoutout po kayo everything. Sana nasa mabuti kayong kalagayan and more blessings sa inyong lahat. And sa mga hindi ko nabanggit, ako paumanhin, and again, sa mga nagkomento sa mga nauna nating podcast, so Walking to the Lights, maraming salamat po sa inyo. And abangan nyo rin po to, ang kwentuhan na ito sa YouTube channel natin na Brover TV. Ayan. And abangan nyo, marami po ito ay mga kwentuhan na ilalabas pa at mga munting aral pagdating sa spiritual. Abangan nyo rin po yung episode natin na darating na patungkol din sa kabilang mundo, yan, ng mga spiritual, yan. At the same time, yung mga pamanhiin and yung mga kahulugan ng mga nunal, no, sa ating mga parte ng katawan, ating pag-uusapan din natin yan sa mga susunod nating episode. And I hope na-enjoy nyo itong gabing ito, itong araw na ito, na-enjoy nyo, and more blessing to come sa inyo. Isang mapagpahalang araw o gabi kung saan nampanig kayo ng mundo. Maraming salamat po sa inyo muli. Again, thank you so much po. This is your host, Brover TV, Walking to the Lights, story of paranormal, wonders, and mystery. And have a blessed day to sa inyo lahat.